Mga kwento ni Felmo. Tawagin niyo na lamang po ako sa aking palayaw na Pangga. 29 na taong gulang. Lumaki ako sa probinsya ng Dumalag sa may Capiz. Ang nais kong ibahagi na kwento sa inyo ay ang karanasan ng aking tatay Dolan at ang pinsan na si Candel nang minsang umuwi sila galing sa fiesta malapit sa amin. At karatig baryo lang namin ito. Nangyari ito noong dekada 90. Ikinuwento ito ni tatay sa akin noong mga nasa 15 anyos pa lamang ako. Simple lamang ang pamumuhay namin noon. Parehong magsasaka ang aking mga magulang na sina Tatay Dolan at Nanay Adeline. 4 kaming magkakapatid. 3 kaming babae at 1 lalaki. Sa probinsya namin ay pangunahing kabuhayan ng tao ang pagsasaka. Pagtatanim ng mga mais, tubo, kamote at minsan may mani na inaangkat din sa ibang bayan para mabenta. Kahit ganun pa man ay masasabi kong normal na sa amin ang mamuhay ng ganon. Kahit na ikaw sa buhay. Naalala ko pa nga noon na madalas saging at mais lamang ang aming kinakain buong araw. Wala kaming bigas na masasaing. Minsan naman kung merong palay ay iniinit muna ni tatay sa kawali. At kami na ng kapatid ko ang nagbabayo para maging bigas ito. Sobrang hirap talaga ng buhay namin noon. Na halos isang kahig isang tuka lamang. Pero gayon pa man ay nagpapasalamat pa rin kami na kahit papano, hindi kami pinabayaan ng aming mga magulang na magutom. Si Tatay Dolan ang tipo ng matapang na tao at madiskarte sa buhay. Lagi siyang kinukuha ng kanyang kakilala sa ibang lugar para magluto sa maliit o malaking okasyon man ito. Naging karpentero din ito. Si tatay po, matulungin din sa kanyang mga kakilala. Hindi ito nagpapabayad sa kanyang pagsiservisyo sa pagluluto. Kontento na ito kapag binigyan siya ng pagkain ng may-ari ng nilulutuan niya bilang kabayaran. At yun naman ang dinadala niya sa amin tuwing uuwi ito sa bahay. Ang problema nga lang, madalas lasing si tatay tuwing umuwi ito. Umiinom ito ng alak at naninigarilyo. Madalas ako pa ang bumibili ng sigarilyo niya sa tindahan noon. Marami din itong ikinuwento sa akin noon ng mga nararanasan niyang kababalagan sa daan. Tuwing uuwi siya ng gabi, meron daw siyang nakikitang sigbin minsan at sumusunod na tiktik sa kanya habang pauwi. Hindi ko alam noon kung totoo ang kanyang kinikwento o hindi kaya epekto lamang ng alak sa kanya ang nakikita niya sa daan, pero parang wala pa rin yung kay tatay. Patuloy pa rin itong umuuwi ng gabi paminsan-minsan. Patuloy pa rin na umiinom ng alak at umuuwing lasing sa bahay. Minsan ay nag-aaway na nga sila ni nanay sa pagiging sobrang lasinggero niya. Isang gabi noon, umuwi itong lasing na lasing galing sa trabaho. Nagkarpentero kasi si tatay noon sa kapamilya din namin sa kapilang baryo. Normal na lang noon sa may-ari na magpapainom ng alak sa kanilang mga karpentero pagkatapos ng kanilang trabaho sa hapon. Gabi-gabi yon. Kaya tulad ni tatay na mahilig talaga uminom. Tuwang-tuwa ito kapag may nagpapagawa sa kanya. Mula sa pinagkakarpenterohan ni tatay ay may isang daanan kasi kami noon na kinatatakutan. May nakatanim na puno ng kawayan sa paligid ng daan na ito. May mayabong na mga dahon at sa paligid ng kawayan ay may mayabong na talahiban. Habang sa kabilang bahagi naman ay nagtataas ang mga tanim na tubo. Sa bandang ito ng lugar ay walang kabayan na nakatayo. Medyo liblib na rin ito at karugtong nito ay yung kabilang baryo kung saan dadaan ka muna sa mahabang pilapil bago makarating sa kabilang bahagi. Doon pa lamang may mga kabayan na makikita. May sabi-sabi na nakakita sila ng lumulutang na kabaong doon mismo sa lugar na yon tuwing gabi.
Sabi naman ng iba ay may mga huni silang naririnig na hindi nila alam kung anong klaseng hayop. At minsan ay may nakapagsabi na rin na may kapre silang nakikita sa itaas ng kawayan. Hindi naman naniniwala si tatay noon. Ayon sa kanya ay lagi siyang dumadaan sa lugar na ito. Pero wala naman siyang nararamdaman na kakaiba. O hindi kaya may nakikita na alinmang sa mga binanggit na mga taong pinakitaan. Kung kaya't tinatawanan na lamang ni tatay noon ang ganung usapin. Dahil mukhang gumagawa lang ng kwento ang mga tao para katakutan ng daanan na ito. Pero hindi ko alam kung matatawa ba ako sa kwento niya o maaawa sa kanya ng isang beses. Naranasan niya makakita ng ataul na lumulutang. Ayon sa kanya, isang gabi noon habang pauwi siya mula sa kanyang pinagtatrabahuan. Kagaya ng dati ay lasing na naman na dumaan ito sa lugar na yon. Tanging ang daanan lamang na yon ang malapit pauwi sa aming lugar. Pasipol-sipol pa daw siya habang sumusuray-suray na naglalakad. Pasado 10:00 na ng gabi nang umuwi si tatay. Habang nasa kalagitnaan na siya ng tubuhan, ay nanindig umano bigla ang kanyang balahibo. May kakaiba daw siyang nararamdaman sa paligid noon. Magpaganon pa man ay isinantabi niya ito. Maliit na flashlight lang ang dala niya. Kahit isang tao man lamang umano ay wala talaga siyang nakasalubong. Hanggang sa makarating umano siya sa may bandang kawayanan. Patuloy lamang umano ito sa paglalakad noon kahit na medyo kabado na. Dahil siguro sa epekto din ng alak na iniinom niya kaya lumalabas ang kanyang tapang. Hanggang sa nakalagpas siya sa kawayanan. Tatawid na sana sa napakahabang pilapil na kumokonekta sa kabilang sitio. Pero sa hindi malamang dahilan, nakarinig siya na parang may bumubulong sa kanya noon na lumingon siya sa kanyang likuran. At nang lumingon si tatay sa kawayan, ay bigla siyang natigilan nang makita niya na may lumulutang na ataul doon. May nakasindi pang kandila kaya nanindig ang balahibo niya sa sobrang takot. Tumakbo umano siya ng mabilis patawid ng pilapil. Ayon pa sa kanya, nawala umano bigla ang pagkalasing niya sa nakita. Dahil sa medyo basa ang lupa na dinadaanan niya, nadulas ang isa niyang paa sa pilapil at bumagsak siya sa palayan. Napuno ng putik ang buong katawan ni tatay noon. Pero bumangon siya at tumakbo ulit hanggang sa makarating na siya sa bahay namin. Nang makarating si tatay sa bahay, gulat na gulat daw si nanay sa nakita niya. Napatawa pa si nanay noon dahil sa itsura ni tatay na naligo talaga sa putik. At ang puting damit nito, kulay putik na. Inasar pa ito ni nanay. Pero sa halip na sumagot si tatay ay umismid na lamang ito dahil napikon na. Tinungo nito ang balon na malapit lang sa amin at naligo nang wala sa oras. Habang ina ko naman noon ay medyo natatawa pa rin. Nang matapos na ang aking ama sa pagligo at pagbihis, ay doon niya na lamang ikinuwento kay nanay ang nangyari sa kanya. Sinisi pa ni nanay noon si tatay dahil lagi na lamang kasi itong naglalasing at umuwi na ng hating gabi. Nagwika pa si nanay na marahil ay madadala na noon si tatay sa kanyang naranasan. Pero napikon lamang ang aking ama at nagmamayabang pa ito na baka dala na lamang ng pagkalasing niya ito. Kaya't kung ano-ano ang nakikita niya. Medyo may pagkamayabang kasi si tatay noon tuwing nalalasing At minsan nag-aamok pa ito kapag may kinakagalitan siya. Kaya noon, suliranin din na nanay ang ugali ni tatay. Dumaan ang mga araw na bali-balita sa amin ang kumakalat na may nagpapakita sa kawayanan na yon. Ilan sa mga kakilala ng aking ama ay naranasan din ang naranasan ni tatay noong nakaraang gabi. Kahit pilit man nilang iniiwasan ng lugar na ito ay hindi naman pwede. Dahil ito lamang ang daan na pwedeng mag-shortcut papunta sa kabilang lugar. Kaya walang magawa ang mga taong nakatira sa lugar na yon kung hindi ipagsawalang bahala na lamang ang usapin ito. Marami namang tawang hindi naniniwala sa ganung usapin. Karamihan sa mga yon ay hindi napakitaan ng ganoon kababalagan. Habang si tatay naman ay sinabi noon sa sarili na baka namamalikmata lamang siya sa nakita. Pero hindi niya akalaing mararanasan ng mas nakakatakot na pangyayari sa kanyang buhay.
Isang umaga, may pumunta na isang kamag-anak ni tatay sa bahay. Galing ito sa kabilang sityo. Si Tia Asuncion at Tio Mario. Pinsang buo ito ni tatay sa ama. Nakikiusap ang mga ito na kunin si tatay para magluto ng kanilang handa sa susunod na araw. Fiesta kasi sa kanilang lugar kaya magkakatay sila ng isang baboy para panghanda nun. Ayon sa kanila ay inunahan na nilang puntahan si tatay. Katwiran nila na baka may makauna pa na kumausap kay tatay na magluto. Mas mabuti nang masabihan na nila si tatay habang maaga pa. Dahil sikat si tatay sa larangan ng pagluluto ay alam nila na pinagagawan si tatay kapag may handaan nun. Kaya ayun. At dahil kamag-anak naman sila ni tatay ay hindi na siya tumanggi pa. Sumang-ayon ito sa dalawa at sinabi na pupunta siya ng bispiras ng umaga sa bahay ng mag-asawa. Nagpasalamat naman ang mga ito kay tatay. Hindi na rin nagtagal pa ang dalawa dahil sa kailangan nilang anihin ang kanilang mga produkto para maibenta na nila ito bago pa sumapit ang araw ng fiesta. Tumango naman si tatay at pinaalalahanan na lamang ang mag-asawa na mag-ingat. Ilang araw lamang ang lumipas ay dumating ang araw ng bisperas. Maagang pumunta si tatay sa kabilang sityo para magkatay ng baboy. Nang makarating siya doon ay nakita niyang nagiinit na ng tubig ang ilang tao. Hinintay lamang siyang dumating at nagsimula na silang magkatay ng baboy. Mabuti na lang at marami ring tumulong sa kanya ng mga panahong yon. Hanggang sa mga ilang oras lang ay natapos na rin nila ang pagkatay ng baboy at nagsimula ng magluto. Natapos naman ni tatay lahat yon. Tinimpla na niya at nang binabad ng karne ng baboy sa mga sangka para kinabukasan ay mabilis lang itong maluto. Dahil sa pagod sa kanyang ginawa sa buong maghapon, nagpaalam na muna si tatay noon na uuwi sa bahay namin para makapagpahinga at makapagbihis na rin ang damit niya. Nagwikan na lamang ito sa mag-asawa na babalik siya ng maaga pa. Pinadalan siya ng kanyang pinsan ng lutong ulam noon. Dinala naman ito ni tatay para may maiulam kami sa bahay. Nang papauwi ay naisipan ni tatay na dumaan sa isa niya pang kamag-anak na doon sa sityo nakatira. Pagdating niya doon, naanyayahan pa siya na uminom ng kanyang isa pang pinsan. Dahil nahiya si tatay na tumanggi ay pinaunlakan niya ang panyaya nito. At hindi na niya namalayan na napasarap na siya ng inom ng alak at pakikipag-usap. Nang mapatingin siya sa suot niyang relo, mag-aalas 11 na pala ng gabi. Hindi naman siya gaanong nalasing dahil baka hindi na siya makauwi noon sa bahay. Napagdesisyonan niyang magpaalam na sa kanyang pinsan. Hindi na ito nakipag-usap pa ng matagal at agad na itong umalis. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkita sila ng pamangkin niya sa daan. Anak ito ng kapatid nilang panganay na si Tio Primo. Eksaktong papauwi na rin ito. Na makita siya ni tatay ay kaagad na niyang nilapitan ito at kinausap. Doon lamang nalaman ni tatay na wala pala itong kasamang uuwi dahil ang tatay nito ayaw pang umalis noon sa Tagayan. Kaya sa inis nito ay hindi ito nagpaalam sa kanyang ama at uuwi na lamang sana siya mag-isa. Natuwa ang pamangkin niyang tawagin na lamang natin sa pangalang Reyna nang malamang uuwi na rin si tatay noon. Ayon sa kanya kahit papano ay may makakasama siya sa daan. Lalo't babae ito at napakadelikado na mag-isa na uuwi sa kanila. Tumango lamang si tatay noon sa aking pinsan at inaya na ito na aalis na. Naisipan ni tatay na doon na dadaan sa kawayanan. Sa isip-isip niya noon na baka wala namang magpapakita sa kanya sa daan dahil alam niya may kasama siyang uuwi. Kahit medyo kabado si tatay noon ay hindi ito nagpahalata sa pinsan ko. Iwinaksi lamang ni tatay ang pag-aalala na baka magpakita sa kanya ulit ang lumulutang na taol. Pilit niyang kinumbinsi ang sarili na baka imahinasyon niya lang noon ang nakita. Pero hindi niya inaakala na Sir Seth na sa desisyon niyang yun ay muntikan na silang mapahamak ng pinsan ko. Habang binabagtas nila ang mahaba at madilim na tubuhang ito, nag-uusap sila. Tag-iisang flashlight sila noon at yun ang ginagamit nilang pang-ilaw sa may dinadaanan nila. Wala masyadong kabahayan doon. Puro mga nagsisilakihang mga puno ang madadaanan.
Sa kabilang bahagi naman ay kampuhan, kaya't nakakatakot talagang daanan ito kung gabi. Sa unahan noon ang pinsan ko at sa likuran naman si tatay. Dahil sa abala sila sa pag-uusap ay hindi nila namalayan ang oras. Hindi nila namalayan na sobrang tagal na nilang naglalakad noon pero parang hindi pa sila nakakarating sa kawayanan. Si tatay umano ang unang nakapansin noon dahil sa gabing-gabi siyang dumadaan doon eh. Alam niyang ilang minuto lamang ang lalakarin bago marating ang kawayanan na ito. Shortcut nga eh. Pero umabot na ng 1 oras ang kanilang paglalakad ay hindi pa rin nila marating-rating ang dulo ng daan. Doon na tumigil si tatay sa paglalakad. Pinakiramdamang mabuti ang paligid. Na makita naman ng pinsan ko na huminto si tatay, ay huminto na rin ito. Doon lamang pinasinaga ni tatay ang daan ng dala nilang flashlight. At nang maitapat niya ito sa gilid, ay bigla na lamang nagulat si tatay nang mapagtanto niya na ibang daan ang kanilang tinatahak. Imbis na sa kampuhan ang sa gilid, ay nakapagtatakang puro mga nagtataas ang mga damo ang kanyang nakikita noon. Habang sa kabila naman ay puro nagtataas ang mga puno at mga malalaki. Ayon kay tatay na nagmistulang gubat na noon ang dinadaanan nila. Hindi alam ni tatay kung anong gagawin niya ng mga panahong yon, habang ang pinsan ko naman ay natakot na rin ng mga oras na ito. Sa harapan nila, bigla na lamang nagsitaasan ng mga damo. May namumuong pagdududa sa isip ni tatay noon na binabagat sila ng kung anong nilalang. Mabuti na lang at nadala niya ang itak na nakasukbit sa kanyang bewang. Dali-dali niyang kinuha at sinabi sa aking pinsan na pumwesto ito sa kanyang likod at siya na mauuna. Sumunod naman yung pinsan ko. Nagpalit sila ng pwesto. Pinagtataga ni tatay noon ng mga mayayabong na talahiban sa kanilang harapan para makagawa ng daan. Matagal niya itong ginawa, pero hindi pa rin nila narating ang kawayanan. Kahit na hapong-hapon na noon si tatay at basang-basa ng pawis ay hindi pa rin ito huminto sa pagtataga ng mga nagtataasang damo na yon. Hanggang sa napagod siya, napaupo si tatay sa lupa. Doon niya lamang napag-alaman na kahit anong gawin niya noong pagtataga ng damo, ay para bang walang katapusan yon. Naisip niya na baka nasa ilalim sila ng orasyon ng kung sinong gustong biktima sa kanila. Maya-maya lang ay nagtanong ang pinsan ko kung makakaalis pa daw sila ba doon. Kanina pa sila naroroon pero hindi daw nila makita ang dulo ng daan. Halata na rin sa tinig ng pinsan ko yung takot at pag-aalala noon sa sitwasyon na kinasadlakan nila. Hindi kaagad nakasagot si tatay. Maski siya, hindi alam ang gagawin ng mga oras na yon. Gayunpaman ay tumayo si tatay at nagsimula muli sa pagtaga ng mga nagtataasang damo. Pero gaya kanina ay parang walang katapusan yon. Dahil sa sobrang inis ni tatay noon ay napasigaw ito at nagmumura. Kahit na wala silang nakikita noon. Mga ilang minuto niyang ginawa ito hanggang sa napagod na siya kakasigaw. Doon lamang nakaramdam ng takot si tatay sa kanilang naranasan. Hindi siya sigurado kung makakalabas pa ba sila o hindi na. Hanggang sa may naalala siya na isang bagay. Yun ay paalala ng kanyang ina noon kung ano ang pwedeng gawin kapag nasa ganitong sitwasyon. Isang manggagamot si Lola. Kaya marami na rin itong karanasan sa gaya nitong mga kababalagan. Laging sinasabi ni Lola sa kanyang mga anak kung ano ang dapat gawin kapag nakakainkwentro ng ganitong sitwasyon. Agad na sinabihan ni tatay itong pinsan ko na baliktarin ang pang-itaas na damit. Sinunod naman ito ng pinsan ko, habang ang aking ama naman ay ganoon din ang ginawa sa sarili. Binaliktad nila ang kanilang pang-itaas na damit noon. Nang matapos nilang ginawa ito, nagulat silang pareho nang mapagtanto na nakalagpas na sila ng kawayanan. Mga 2 metro lamang yun mula sa kawayanan. Bigla na lamang nawala ang matataas na mga damo
at nagsisilakihang mga puno kanina. Tubuhan na ulit ang sa kabila noon. Doon lamang guminhawa ang pakiramdam nilang dalawa. Bumalik na sa normal ang daan. Pero sa hindi malamang dahilan, hindi pa pala natatapos doon ang kalbaryong sasapitin nila. Nang akmang magpapatuloy na sila sa paglalakad, ay biglang kinalabit ng pinsan ko si tatay sa balikat. Sa takot na boses nun, sinabi niyang may tao umanong nakatuwad sa may bandang kawayanan. Nakatuon pa ang flashlight nito sa kawayanan banda. Dali-daling tiningnan ni tatay ang direksyon na tinuturo ng pinsan ko at itinapat niya ang flashlight doon. Napamulagat si tatay sa kanyang nakita at napamura dahil hindi pangkaraniwang tao ang kanyang nakita, kundi isang aswang. Buhaghag ang mga buhok nito na halos tumatakip sa mukha niya. Mapula ang mata. Matalim ang mga matang nakatitig sa direksyon nila tatay noon. Kita din ang dalawang pangil nito. Mahigpit na hinawakan ni tatay noon ang kanyang itak na hindi pa naibalik sa bewang niya. Tinapangan nito ang sarili at binulungan na nito si pinsan na tumakbo na silang dalawa noon. Pero parang naistatwa umano sa pagkakatayo ang pinsan ko na ito na hindi makakilos. Dali-daling hinila ni tatay noon ang kanyang kamay at mabilis na silang tumakbo palabas ng daanan na iyon. Habang dinig pa nila ang pagaspas ng pakpak, hanggang sa makarating sila sa pilapil. Medyo mahaba yun at sa dulo noon ay may kabayan na silang maraanan. Kahit madulas ang daan, binilisan nilang pagtakbo hanggang sa nakarating sila sa gitna ng pilapil. Dahil nasa hulihan si tatay noon ay dinig na dinig niya ang paghabol ng nilalang sa kanila. Binilisan nila ng binilisan ang pagtakbo hanggang sa malapit na sana sila sa kabayan. Naabutan si tatay ng nilalang. Napabagsak si tatay ng patihaya sa palayan at nabitawan ang itak niya. Sinigawan ni tatay ang pinsan ko na tumakbo at humingi ng tulong. Kung kaya't kahit na nag-aalala ito sa aking ama, sinunod nito ang utos ni tatay. Agad itong kumaripas ng takbo at tinungong medyo malapit ng kabayan. Samantalang si tatay naman ay napuno ng putik ang damit. Hindi pa nga siya nakakabangon ay bigla na lamang may babaeng mahaba ang buhok na dumagan sa kanya. Sinasakal umano siya nito ng napakahigpit nun. Amoy na amoy niya ang napakalansang baho nito. Amoy patay na hayop. Nagpupumiglas si tatay na makawala sa nilalang na ito pero mahigpit pa rin itong nakasakal sa leeg niya. Animoy mauubusan na umano ng hininga noon si tatay sa sobrang higpit ng pagkakasakal ng nilalang. Ultimong ang mahaba nitong mga kuko ay unti-unti nang bumabaon sa leeg ni tatay. Tila ba hinihintay na lamang kanyang katapusan. Pero naisip ni tatay noon ang kanyang asawa at mga anak. Bigla siyang nagkaroon ng lakas kaya malakas na sinipa niya ang nilalang na ito sa bandang tiyan. Hindi niya maninag yung mukha nito dahil sa sobrang dilim nun. Ang flashlight na dala niya ay natapon nito at ang kanyang itak. Marahil ay nakaramdam din ng sakit sa ginawa ni tatay ang nilalang kaya medyo lumuwag ang pagkakasakal nito sa leeg niya. Yun na ang hinanap na pagkakataon ni tatay para ulitin ang kanyang ginawa. Magpaganon pa man ay malakas pa rin ang nilalang. Nakawala nga si tatay sa pagkakasakal pero nakalmot naman ang baso niya. Napasigaw si tatay sa sobrang sakit na nararamdaman dulot ng pagbaon ng kuko ng nilalang na yon sa braso nito. Halos panawan si tatay ng ulirat nun. Sumigaw na ito at humihingi ng tulong dahil hindi na talaga siya makagalaw. Hanggang sa walang ano-ano, may pumutok na baril. Paglingon niya sa dulo ng pilapil, may mga ilaw siyang nababanaag galing sa flashlight ng mga tao. Naalarma ang nilalang kaya nagmadali itong tumakas. Narinig na lamang ni tatay ang pagaspas ng pakpak palayo. Hindi na niya inalintana ang mga sumunod na nangyari. Nawala na ng malay si tatay dahil sa nangyaring yon. Nagising na lamang itong nasa bahay na namin.
Kasalukuyang ginagamot ni Lola ang tinamong kalmot nito sa kaliwang braso. Naroroon naman ng aking pinsan at hindi na ito umuwi ng kanilang bahay dahil sa pag-aalala nito sa aking ama. Habang ang nanay ko noon ay awang-awa sa tatay ko. Mabuti na lang at hindi naman malalim ang tinamong sugat ni tatay sa braso niya. Dahil sa gabi noon ay halamang gamot ang ginamit ng Lola sa paggamot ng braso ni tatay. Nagtanong pa si tatay kung anong nangyari dahil sa pagkakaalam nito ay nawalan siya ng malay sa gilid ng palayan. Si pinsan na lamang ang nagsalaysay ng buong pangyari kung paano nakarating ito sa bahay namin. Ayon sa pinsan ko ay humingi daw ito ng tulong sa mga kabahayan nun. Mabuti na lang at may naniniwala noon sa kanya. May ilang kalalakihan ang sumama noon sa kanyang pabalik sa may pilapil, kung saan nga inaatake si tatay ng nilalang. Mula sa kanilang kinahahantungan ay rinig na rinig nila ang pagsigaw ni tatay ng tulong. Kaya't ang isa sa mga lalaki ay nagdesisyon na magpaputok ng baril para maalarma umano noon ng nilalang na umaatake kay tatay. Nang makarating sila doon sa lugar, ay nakita na lamang si tatay na nakatihaya sa palayan at punong-puno ng putik ang buong katawan. Ultimong yung mukha nito, punong-puno ng putik noon. Hindi nga nila alam na nakalmot ito sa braso noon dahil sa madilim. Hindi na rin nila naabutan ng nilalang na ito sa lugar. Kinakabahan pa ang pinsan ko noon na baka napatay na siya pero nakahinga ito ng maluwag nang pinulsuhan si tatay ng isang lalaki at sinabihang nawalan na lamang daw ito ng malay. Nagtulong-tulong ang mga ito na maihatid si tatay noon sa bahay para maasikaso ito. Ang ilan pa kilala si tatay kaya nagpresenta ang mga ito na ihatid siya. Medyo natatakot pa rin itong pinsan ko sa nangyari habang nagkikwento. Nang matapos na ni Lolang gamutin si tatay, saka na lamang ito nagwika na aswang ang umatake noon sa kanila. Paliwanag pa ni Lola, binagat si tatay at reyna ng aswang. Isa daw ito sa pamamaraan ng nilalang para makapangbiktima ng mga inosente. Nililigaw ang kanilang biktima. Ginagamit nila ang kanilang kapangyarihan para maiba ang itsura ng lugar at daan, at maligaw ang binabalak nitong biktimahin. Mabuti na lamang at naisipan noon ni tatay na baliktarin ang kanilang suot na pangitaas dahil kung hindi umano nila ginawa yon, ay maaaring makulong sila sa lugar kung saan nililin lang sila ng aswang na ito at hindi na makakabalik pa. Ang ginawa nilang yon ay pinakamabisang pangontra sa kapangyarihan ng aswang. Nang marinig nga ito ni tatay, laking pasasalamat niya dahil hindi siya masyadong napuruhan. Nagpasalamat si tatay noon kay Lola at sinabing hindi na siya uuwi ng ganong oras. Habang si nanay naman, pinagsasabihan na si tatay na wag na magpakalasing at umuwi ng gabing-gabi na. Nangako si tatay noon na magbabago dahil sa naranasan. Doon na lamang natulog si Lola at ang pinsan ko noon sa bahay dahil nga sa gabing-gabi na ng mga oras na ito. Kinaumagahan ay bali-balita sa kabilang baryo ang nangyari sa aking ama. Kahit kuno pa man ang nangyari kay tatay, pumunta pa rin ito sa bahay ng pinsan namin para ipagpatuloy ang pagluluto. Siya kasi ang inaasahan noon na magtitimpla ng mga ulam Pero bago pa pumunta doon ay dinaanan niya muna ang pinangyarihan kagabi. Habang dumadaan siya sa pilapil, nakita niyang bakas ng kanyang katawan sa palayang yon. Dahil sa may tanim na palay yun ay parang dinaanan ng bagyo ang bahaging ito. Ang itak naman niya ay hindi niya na makita sa lugar pero ipinagpatuloy niyang paglalakad hanggang sa narating niya ang kawayanan. Doon na siya nagulat dahil wala man ng bakas na mga damong naputol doon. Sa pagkakaalam niya noon ay hapong-hapo pa siya sa pagtataga ng mga matataas na damo. Doon lamang napaisip si tatay na totoo ang sinasabi ng aking lola. Napanlilin lang lamang ito ng isang aswang sa kanila o imahinasyon lamang ang lahat na nakita nila kagabi. Napapailing na lamang si tatay noon sa naisip. Ipinagpatuloy niya ang paglalakad hanggang sa nakarating siya sa bahay ng pinsan ko. Nang makarating doon, nag-usisa na kagad sa kanya kung anong nangyari nung gabing ito. Pero hindi na pinansin ito ni tatay. Ramdam pa rin niyang sakit sa braso niya na natatakpan ng jacket noon. Natapos naman yung pestang yun ng matiwasay.
Kinahaponan na matapos ang fiesta ay umuwi na kagad si tatay. Hinaya pa siya ng kaibigan niyang uminom pero tumanggi na noon si tatay sa kanila. Umuwi si tatay sa bahay ng mas maaga pa. Nagulat pa nga ang aking ina noon dahil sa maaga itong umuwi. Doon ay tinupad na ni tatay ang pangako sa aming ina na hindi na ito magpapakalasing. Natauhan na siguro ito sa nangyari sa kanilang pinsan ko. At magmula noon ay hindi na rin umuwi si tatay ng ganoong oras. Umiinom man ito pero hindi na ito katulad ng dati na halos pasuray-suray na kung umuwi noon. Nagtanda na talaga ito. At lagi niyang sinasabi sa amin na mas importante ang kanyang pamilya kaysa sa alak. Kaya laking pasasalamat ni nanay noon na natauhan na rin si tatay sa kanyang karanasan.